Narito nga tayong muli mga master sa pagpapatuloy ng web novel, manhwa at upcoming anime series ng taong 2024 na ating sisimulang talakayin. At ito nga po ang Chapter 9 at Chapter 10 ng Solo Leveling. Kaya't atin na nga po kagad simulan. Ngayon nga, natanging 6 na lamang na individual ang natitirang buhay sa grupo nitong sina Mr. Song at kasalukuyang nasa ikatlo at panghuling bahagi ng pagsubok ay muli na namang nalagay ang lahat sa delikadong sitwasyon habang nasa loob ng altar. Sapagkat nagsimula na namang kumilos ang lahat ng mga rebultong naroroon mga master. Problemado ang lahat at di alam ang kanilang dapat isagawa. Dahil kahit saang direksyon pa nila ibaling ang kanilang mga paningin ay tanging mga naglalaki ang rebulto lamang ang naroroon at talagang wala silang ibang mapupuntahan pa. Napuna naman itong si Song Jinwoo na humihinto ang mga ito kapag kanilang itinutuon ang atensyon sa mga rebultong nasa kanilang harapan. Kaya't pinakiusapan niya etong si Miss Juhei na huwag ipipikit ang kaniyang mga mata. Sapagkat katulad ng isang larong pambata, ang mga itong araw ay lumalapit sa tuwing ibinabalik o ipinipikit nila ang kanilang mga mata. Subalit ang isa nilang natitirang kasamahan ay di na kinaya pa ang matinding takot at di nakinig sa pahayag ng naturang binata na naging rason upang magawa ng isa sa mga rebultong naroroon na tuluyang makalapit na sa kanila. Kasabay ng malakas na yabag ng rebulto ay ang tuluyang pagkawala sa tamang pag-iisip nitong babae at pinili na lamang na tumakbo patungo sa naturang pinto papalabas ng kakaibang silid mga master. Subalit labis ang kanilang pagkabigla noong kanilang makita na matagumpay itong nakalabas at hindi man lamang inatake ng mga rebultong naroroon. Napuna naman itong si Jinwoo na may partikular na oras na naglalahaw ang isang asul na apoy, samantalang nababawasan din ng isang pulang apoy kapag napagpasyahan ng isa sa kanila na umalis sa naturang silid. Kaniyang naalala ang unang dalawang pagsubok at mabuti na nga lamang daw at hindi isang palaisipan ang ikatlong pagsusulit katulad ng sa isang sphinx. Ngunit pahayag niya na ang naturang pagbubukas ng pinto ay isa lamang mapanlinlang na pag-asa sapagkat kaakibat nga raw ng pagkawala ng pulang apoy ay ang bahagyang pagsara naman ng pintuang naroroon. Kaya't kapag nawala ang lahat ng pulang apoy na nasa altar ay malamang natuluyang magsasara ang pinto patungo sa kanilang kaligtasan. Kaya't sa pagsubok ng araw na ito ay talagang masusubukan ang kanilang mga pananampalataya mula sa matamis ngunit mapandinlang na tentasyon ng kaligtasan papalayo sa panganib at sanay takot. Ngunit muli na namang isa sa kanilang kasamahan ang di na kinaya pa ang matinding takot na nadarama at mas pinili na lamang na iligtas ang kaniyang sarili at iwan na itong 4 pa niyang kasamahan na naroroon sa kasalukuyan. Dito ay malakas na isinigaw nitong si Jinwoo na hanggat maaari ay huwag kumilos ang kaniyang mga natitirang kasamahan sapagkat kung magkataon nga daw ay kukulangin na sila ng mga taong titingin sa mga naturang rebulto at lahat sila ay mamamatay. Ipinaliwanag nitong naturang binata na kinakailangan nilang titigan ang mga rebultong naroroon hanggang sa mamatay ang lahat ng mga asul na apoy sapagkat itong araw ang nagsisilbing timer at kapag naubos na ang mga ito ay maaari na silang lahat ay makalabas ng buhay mula sa naturang silid. Ngunit kinundi na naman nitong si Mr. Kim ang naging payag ni Jinwoo. Aniya ay marahil tamang araw ang kaniyang naiisip. Ngunit maaari namang sumara ng tuluyan ang naturang pinto kasabay ng pagkaubos ng mga asul na apoy. Kaya't gaano nga daw ba nakasisiguro siya sa kaniyang haka-haka. Dagdag pa nga nitong si Mr. Kim na sa totoo lamang ay hindi niya naisip na isang mahinang binata na kagaya niya ay magiging ganoong kapaki-pakinabang. Lubha nga raw mababa ang tingin niya dito kay Jinwoo at walang anumang bagay na inaasahan sa kanya magmula pa nung sumali ito sa kanilang grupo. Aniya ay napakaraming tao ang nangamatay nang magsimula silang pumasok sa naturang silid. Ngunit ang lahat ng mga natitirang buhay ay nanatiling buhay nga raw dahil sa kanya. Buwat ng kaniyang masagot ang mga palaisipang nakasaad mga master. Isa na nga raw siya sa mga mapanad na natitirang buhay at lubos siyang nagpapasalamat sa nagawa nitong si Jinwoo para sa kanya. Ngunit ang akala nitong binata na papuri mula sa naturang individual ay isa lamang palang payag at tanda ng pamamaalam. Umiiyak nga ito at nawikang mayroon nga din daw siyang pamilya na uuwian at hindi niya nais pang mamatay lalo na sa lugar na iyon. Humingi ito ng kapatawaran at kasabay na sinabing hindi na nga raw niya kaya pang magtagal pa sa loob nito. Kaakibat ng naging pagpapasya nitong si Mr. Kim ay ang pagkawala din ng pulang apoy na nasa altar.
napasigaw na lamang itong si Jinwoo habang di matanggap ang tila pagtatraidor ng iba sa kanila. Buwat sa pagiging makasarili ng mga ito na mas lalo lamang naglagay dito sa tatlong natitirang individual sa napipintong kanilang paparating na kamatayan. Napuna naman itong si Mr. Song ang muling marahang pagsara ng naturang pinto. Kaya't ayon sa kaniya, marahil ay huli ng araw, subalit kaniyang nauunawaan ng lahat. Aniya ay dapat nang umalis itong dalawa sa loob ng naturang silid. Ayaw naman sanang pumayag nitong si Jinwoo, subalit ayon naman dito kay Mr. Song na hindi tuluyang magsasara ang pinto hanggat tanging nag-iisa na lamang ang natitira sa kanila. Mahaba pa nga raw ang buhay nitong dalawa niyang kasamahan at dapat nila iyong palagahan. Umalis na nga raw sila. Inutusan niya itong si Miss Juhye na akayin itong si Jinwoo papalabas ng pinto. Subalit labis ang pagkabigla ng naturang dalaga nang bigla na lamang hindi na nito magawa pang tumayo. Nanginginig nga ito at lubang naguguluhan sapagkat di na niya maigalaw pa ang kaniyang mga hita. Ayon dito kay Mr. Song na marahil na abusan na itong dalaga ng mana sa kaniyang katawan. Buwat nang gumamit siya ng napakaraming mana upang pahintuin ang pagdurugo ng pinsalang natamo nitong si Jinwoo. Kaya't sa mga oras ding iyon ay napagpasyahan na nitong binata na siya na lamang ang magpaiwan. Ayaw naman sanang pumayag nitong si Mr. Song. Subalit din itong si Jinwoo na sino daw ang magbubuhat dito kay Miss Juhye papalabas ng pinto. Magmadali na nga raw sila sapagkat wala nang natitirang oras. Hindi na nga nakaimik pa ang matandang lalaki. Subalit ayaw naman sanang pumayag nitong si Miss Juhye. Kaya't dito ay kinuha nitong si Jinwoo ang kapiraso ng magic crystal na kaniyang pinaghirapang kunin. At winikang, nangako nga raw siyang ililibre niya itong naturang dalaga ng hapunan, hindi ba? Iniabot niya ito at sinabing, mauna na nga raw muna siyang kumain ng mag-isa. At kapag nakauwi na itong binata, ay eto namang si Miss Juhye ang manlilibre sa kanya. Hindi naman bumenta ang ganong klase ng mga payag sa naturang dalaga. Kung kaya't pinatulog na lamang siya nitong si Mr. Song at kinarga mga master. Humingi ito ng tawad sa kaniyang ikinilos. Habang kasabay na nagpaalam na ang mga ito at iniwang mag-isa sa naturang silid, etong si Jinwoo. Nagpasalamat pa nga ito sa Panginoon sapagkat mamamatay nga raw siyang walang sino man ang makakakita pa. Nangihinayang nga lang ito sapagkat sana man lang ay kaniya di umanong naisip ang kahalagahan ng pagkuha ng life insurance lalo na kung dumating ang ganitong mga sitwasyon. At bilang huling tanda ng pagtanggi kay kamatayan ay kaniyang kinuha ang espadang naiwan nitong si Mr. Kim na aniya kung mamamatay nga raw siya sa mga oras na ito ay kaniyang pipiliting maisama sa kabilang buhay maski isa man lamang sa mga rebultong naroroon. Makikita naman natin ang lahat ng mga rebulto ay tinatahak na ang kaniyang direksyon habang mababakas sa kaniyang mga mata ang patuloy na pagpupumilit na sana'y mabuhay pa. Ngunit sa mga oras din ito ay isa sa mga rebulto ang mabilis na umatake na nagdulot sa kaniyang dibdib ng matinding pinsala at nagpabagsak sa kaniya doon pa mismo sa ibabaw ng pinakaaltar. Sa mga huling sandali ng kaniyang buhay ay lumuluha nga ito at tanging hinihiling na nais pa niyang mabuhay. Hindi nga raw niya tanging hangad ang papuri mula sa iba na naging bahagi pa nga ng pagtataksil sa isang mahinang kagaya niya. Hindi lamang daw sila ang may mga pamilyang naghihintay sa kanilang pag-uwi. Niloloko lamang daw niya ang kaniyang sarili na sabihing ayos lamang siya sapagkat nais pa niyang mabuhay ng matagal mga master. Patuloy niyang hinahangad na kung tanging mayroon lamang siyang isa pang pagkakataon sa buhay habang patuloy na lumuluha. At habang sa mga uling segundo, bago pa siya tuluyang paslangin ng mga rebultong naroroon ay may isang tila ba lumulutang na mensahe ang nagpakita sa kanya na nagsasaad pa nga na napagtagumpayan niya ang mga kinakailangan para makapasa sa lahat ng mga pagsubok. Hindi nga niya maunawaan kung ano ang nais na ipahiwatig ng naturang mensahe na nagtanong nga sa kaniya kung nais niya itong tanggapin habang siya ay nag-aagaw buhay na. At ayon pa nga sa mensahe na sa oras na tinanggihan niya ito ay sa nalalabing 0.02 segundo ay tuluyan nang hihinto ang pagtibok ng kaniyang puso. Kaya't bilang tanging pag-asa na kaniyang nakikita sa mga oras na iyon ay wala na itong anumang pag-aalinlangan na tinanggap ang naturang alok. At kasabay na makikita ang maligayang pagbati ng naturang mensahe. At nagkaroon nga po ng nakakasilaw na liwanag na tuluyang bumalot sa buong nasasakupan ng naturang silid mga master. At matapos din ang naturang pangyayari ay doon din po pansamantalang pinuputol at tinatapos ang chapter 9 at 10 sa manhwa series ng Solo Leveling. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli!